You're watching and listening to the longest-running weekly episodic Filipino wrestling podcast. This is the Wrestling Podcast. Stan C, Romoran, and Chino Liao recording live dito sa studio ng Cool Pals at Cellar. First time ever na gagawin natin to, and we pulled out all the big stops kasi meron tayong special guest joining us for this very special episode of the podcast. Please welcome, you may know him from Going Bulilit, you may know him from social media and all the shows he's been a part of over the last however many years in showbiz. Iggy Boy Flores is here on the Wrestling Podcast. Diba pag pumapasok sa game show, talaga dapat energy. Energy. That's right. Hi, hello po sa inyong lahat. Magandang umaga, hapon o gabi kung anong oras ka man nakikinig. Hello. Sobrang professional ng greeting, di ba? Halatang showbiz train. Para sa talk show tayo eh. Hindi. Tito Boy! Joke lang. Yun yung Star Magic training, di ba? Hindi naman. Kumbaga, depende naman yan sa kung ano. So, yun. Thank you so much for welcoming me here dito sa Wrestling Podcast. I mean, may mga episodes na rin akong napapakinggan before, pero super... Yeah, so ngayon talagang super na ako. No, tell us more. Paano mo na-discover ang wrestling? Bakit di ka nagparamdam before? I mean, kasi, syempre, di ba dati, ano naman yun lumalabas sa feed mo, lalo na iisa lang tayo ng algorithm. Right. Kahit mapunta ka sa FB, IG, TikTok, iisa tayo ng algorithm lahat, guys. So, ayun, napapadaan talaga siya. Pero kasi syempre nung time na yun, medyo unang-una, ngayon lang naman naging in ulit yung wrestling, di ba? Di ba dati medyo, aminin natin, nagkaroon ng time na kapag kailangan mong hinaan yung boses mo na pinapanood mo. Tatago mo yung wrestling, di ba? Pero ngayon, it became cool again, di ba? So, loud and proud na ulit. I love it. Si Iggy Boy here actually joins a list of celebrities and public figures who have joined us and talked about yung fandom. Si Senator Bam Aquino has been on the podcast. Si Jake Cuenca has been on the podcast. Yeah, actually, sige, go ahead. Yung Jake Cuenca episode ba napakinggan mo? Hindi ko siya napakinggan, pero may ginawa kaming show, yung Ironheart sa Iloilo. The whole trip, wrestling ang pinag-uusapan namin. So, yun. Nung lockdown, naging wrestling friend namin si Jake Cuenca. He would join us for Royal Rumble predictions, mga ganong klase. Talaga? Ngayon, tumatakbo ng mayor. Gumagana na, sinigilito na siya so sobrang busy na ni Jake Cuenca. But we're so happy na nakapag-make time ka to join us on this recording. Syempre. Tsaka, Diyos ko, bigatin din naman yung mga kasama natin dito. Ito yung kasama ko yung Michael Cole ng Pilipinas, Cole, diba? Sinong hindi pala alampasin to? Joke lang. Pero grabe, nagulat din ako na sobrang dali mong kausapin. Like, nag-comment ka lang sa video ko, tapos sabi ko, uy, try natin tanungin kung game siya mag-collab. Biglang 10 minutes later, mutuals na sa TikTok and sa IG, and we made this happen. And I guess we have to start with yung fandom mo. Kasi sabi mo nga dati, di ba, medyo shy tayo, medyo mahina boses natin about our fandom. Saan ba nagsimula yung fandom mo? Meaning ko, dun sa, alam ko medyo pakit pakinggan, pero nagsimula sa yaya namin. Kasi yung yaya namin, Bret Hart and Shawn Michaels. Wow! As in, since Di masama pakinggan yun. Ito legit since I was 4 years old, RPN pa pinapanood namin. Klase. OG. So, nabutan ko din yan. Talagang nanonood kami ng malala noon. Tapos after nun, tuloy-tuloy na. Tapos yun, napunta na ako sa Ruthless Aggression. Ay, nadaanan ko syempre yung Attitude Era. Pero kasi nung time na yun, ang TV naman kasi, like, kunyari, nagkaroon lang tayo ng cable TV ng wrestling, parang Solar Sports yata. Tama. Early 2000s. Diba? So, nung time na yun, delayed talaga tayo for 2 weeks, 3 weeks. Yes, nung mga 3 time weeks. na yun. Gusto malaman kung bakit? Bakit? May kwento yan. Bakit? Dati kasi hindi pa digital di ba? So hindi pa digital yung mga footage, pinapadala nila via FedEx. Okay. O kailangan padala via FedEx, syempre kailangan pa i-review ng TV network. Kailangan pa i-edit, kailangan pa ilagay yung mga commercial. Gaano katagal yung process nun? Yun lang 3 weeks. So, diba, with the censorship pa and all. So, noong time na yun, swerte na lang ako kasi may tito ako / pinsan ng papa ko na taga Canada. So, nagpapadala sila ng VHS, posters, tape trader, WWE. One of us. One of us talaga. Diba? So, nung time na yun, talagang dun lang. Tapos, video games, yun yung outlet ko dati before Yun talaga Tapos, after nun, yun na, nung nagkaroon na ng Solar Sports, tapos napunta sa Jack TV, tapos ang dami mo ng doon ka na nagtuloy-tuloy-tuloy talaga
talaga na malala. Pero kasi nung time na yun, as in, meron pa ako hanggang ngayon, may DVD ako sa bahay nung WWF No Mercy na ang cover si Kurt Angle na may buhok pa. Wow. Ano to yung, ang theme song nung No Mercy na yun is Click Click Boom. Oh, by Saliva. Yes, by Saliva. Nakalimutan ko kasi sobrang naaalala ko na kada bubuksan mo yung menu ng DVD mo. Yan yung unang bubukad eh. So, yun yung mga ano talaga. Those were the days talaga na talaga putok na putok talaga yung wrestling. Pero, kumbaga, after nun, nagtuloy-tuloy, nagkaroon ng time na tumigil ako. Nagkaroon ng time na tumigil ako. Hindi dahil sa ano ito yung time na yung Power to the People, PG. Super Show, PG. yan yun. John Laurinaitis days. John Laurinaitis days. So, noong time na yun, medyo parang, alam mo yun, ang daming lumalabas, like si Jon Stewart, nasa SummerSlam, tapos ako parang, ha? Anong nangyayari? Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Ba't ganito? Tapos, bumalik ako nung, kailan ba ako bumalik ng husto talaga? Na yung balik talaga. Inaalala ko lang nung ano na, bumalik ako ng husto CM Punk days na. Okay. Yan na nung after, yung pipe bomb. Nung napanood ko yung pipe bomb, yun na, hinok na naman niya ako. As after nun, tuloy-tuloy na ako. Okay. Yeah. Sino yung ano mo? Tagal-tagal na rin. Sino yung early favorite mo? Like yung talagang your hero in wrestling? Nung ako kasi yung tipo ng tao na, kasi di ba syempre, technically nakatutok na lang talaga ako ng malala nung Solar Sports era. Ito nakakatawa. Mahilig kasi ako sa masama noon So, Evolution. Triple H, Batista, Randy Orton, Nate, yun talaga. As in sila yung, alam mo yung pag binubugbog nila dati si Goldberg, talagang, yan, sige, go! Sabi ko, ewan ko, hindi ko kinalam. Siguro dahil gusto ko lang din magkontrabida dati. Pero, kumbaga, iba kasi, iba yung swag nila So diba? cool sila for you. Cool sila para sa akin. As in, ibang level. I mean, dumaan naman, lahat naman siguro ng kabataan, dumaan sa John Cena days. Meron akong mga catalog photos from Star Magic na nakaganyan ako. Nakaganon ako. Kasi nga, syempre, John Cena days yun Tapos napunta ako sa iba't iba ng mga larangan ng wrestling. Pwede ba natin halongkatin yung pictures na yan? Hahanapin ko. Meron, nasa ano yun nabahalang ng undoy, pero hahanapin natin. Sige. Let's look for those photos. Ngayon, sino yung current favorites mo? Ngayon, I'm rooting for Braun Breaker. Yun. Feeling ko siya yung next big thing. Kumbaga, aminin natin with what happened with Lesnar and all, kailangan nilang something na big bad na, alam mo yung hindi niya kailangan maging mabait para i-cheer ng mga tao. At feeling ko si Braun Breaker yung taong yun na makakagawa nun ngayon. Diba? Every time may nakakausap kaming new person or like public figure na part ng podcast, parang yun yung nagiging batayan mo gaano siya ka-updated. Pag may sinabi siyang big name na hindi ganun ka-mainstream, kunwari Braun Breaker, or like yung last guest namin si Attorney Goy Larazabal, sabi niya, Jacob Fatu, doon mo malalaman na nanonood talaga. Kasi hindi lang si Roman Reigns yung pinapangalanan nila. Kasi si Reigns di mo na masasabi, siya na yun Kumbaga yun na nga yun, di ba? God mode na nga, natawag nila, di ba? Ano to? Alam niya na God OC1 mode din. So, updated talaga. OC1 na siya, di ba? So, alam mo yun, passing the torch na nga siya technically kay Jey Uso dapat, pero I don't wanna go into it lang. Baka masyadong hot take. Go! We actually like this. alam mo kung may place ka na pwede gawin yan, dito yun. Sige. Nandito ka na rin lang. Feeling ko hindi deserve ni Jey Uso. Ewan ko. Medyo... Okay, let's let him cook. Let's let him cook. Bakit? Wala lang. I mean, nag-work yung catchphrase. Oo. Nandun yung skills. Pero kasi kapag nakapanood ka ng isang Jey Uso match, kaya mo nang ma-predict yung mga susunod na Jey Uso match. Interesting. Diba? Interesting. So sa'yo, masyado siyang predictable. Yeah. So parang si John Cena nung araw. Yes, pero kasi yung John Cena noon medyo gradual na nangyari yun yung 5 moves of doom Dati kasi, ang dami niya pang ginagawa. Ito kasi nandito ka diba? Right. Technically, binigay sa'yo ng silver platter. Diba? Na, actually, hindi naman binigay sa kanya. Pero,
ano yun, yung parang nakidlatan siya ng isang beses na nag-work talaga. As in, sobrang kudos to him na na-pull off niya yun. Pero kasi, pag nangyari yun, dapat sakyan mo yung momentum. Same with LA Knight, di ba? Na yung niya, na yung catchphrases and all, how siya create ng promos and all. Pero once na masakyan mo kasi yun, dapat sakyan mo yung momentum. Although, depende naman yung sa booker, di ba? So, pero, para sa akin, hindi nasakyan ng maayos ni Jey Uso yung momentum na meron siya ngayon. So, I'm getting a better sense sa wrestling fandom mo kasi ginagamit mo yung word na booker, di ba? Na-mention mo sina LA Knight, sina Jey Uso and all of that. So, gaano kadalas ka nakakanood ng wrestling? Especially given na busy ka, di ba? Siyempre, naghahanap buhay ka rin. Marami ka ibang hustles. Yeah. How do you fit wrestling in sa routine mo? As in, ano yun? Hobby. Hobby talaga. I mean, nanonood ako sa YouTube wrestling. Kasi syempre minsan wala na tayo oras para manood ng one full episode. 'Di ba? Sa dami ng shows ngayon, meron nung SmackDown, Raw, NXT, LFG, nandiyan pa yung AEW, NJPW. So, ang dami, sobrang daming nangyayari. Buhay na buhay. And YouTube talaga. Kumbaga, shoutout kay Simon Miller. Siya talaga eh. Siya yung taga-digest mo. Na mas mabilis, mas maano. Tsaka IG. Tsaka syempre IG, TikTok. Ano lahat eh. Kumbaga, minsan kayang i-compress yung buong episode na yung mga importante lang na dapat mong malaman. Kasi ako I mean, sorry kung medyo madaldal ako. Hindi, go. Pero Actually, kasi, maganda yun para sa Huwag ka amin. mag-sorry. pero kasi as an actor, nanonood ako ng wrestling, hindi dahil sa wrestling. Okay. Dahil sa storytelling. Okay. Mas importante siya sa akin kaysa sa kung ano yung pinapakita mo. Kasi sabihin na natin na yung Andre the Giant, Hulk Hogan, sumalakit naman, di ba? Yung Andre the Giant, Hulk Hogan, sobrang simple nung match na yun. Pero naging legendary dahil dun sa narrative na never pang nabuhat si Andre the Giant. Pero kung papanoorin mo yung buong match, trash! As in, I mean, Buti self-aware ka. Kasi yun yung feelings ko eh. Pero, di ba kung papanoorin mo, walang kwenta. Di ba? Nag-leg drop, di ba? Or kahit sabihin na natin yung Hulk Hogan at saka yung Ultimate Warrior. Di ba? Yung Intercontinental versus WWF Champion. Sobrang simple nun. Pero yung narrative lang na magsasama yung dalawa championship, as yun yung mga bagay na nagme-make ng legendary moments for me sa AEW. Kaya kaya ko sabihin na mas WWE fan ako kaysa sa ibang promotions like AEW and JPW kasi mas nagmamatter na sa akin yung stories, yung storylines. Kasi yung storylines, kaya mong mag-keep up sa stories na hindi mo pinapanood yung buong episode. tama na. Diba? Unlike na yung kapag ito, nakatuto ka masyado sa in-ring stuff na minsan, alam mo yung kapag pagod ka sa bahay, diba? Mas nagmamatter na sa'yo yun eh. I mean, personal opinion lang yun. Di yan hot take kasi maraming fans sa ganun din yung isip. Pero minsan lang ang may fan na, okay, mas importante sa kanya yung storytelling, pero aware din siya na minsan hindi kagandahan yung action sa ring. Oo, syempre, nagmamatter yun eh. Kumbaga, parang may pinanood kang pelikula na ang ganda ng storya, tapos ang pangit ng effects. Parang ganun lang yun eh. Okay. So, kailangan mo lang na, pero di ba aminin natin, may mga pelikula na hindi naman ganun kaganda yung choreography ng action scenes, pero dahil maganda yung storya, nagiging legendary siya. Okay. Di ba? May mga ganun eh. Then I think not to disrespect our local scene, pero I think magugustuhan mo yung local scene kasi pinupulido rin yung storytelling kahit hindi pa super world class level lahat ng wrestlers. Actually, speaking of local scene, nagkaroon kasi ng Facebook group before na PWR Street Team. Nandun ako! Wow! Tapos, plano ko mag-send ng ang tawag dito, ng promo video. Actually, tatanong ko sa'yo kung gusto mo maging involved. Yun yung next question ko. Nauna ka pala. Kung gagawin ko siya, ayoko na nakikita yung mukha ko. Okay. Kumbaga alter ego. Alter ego talaga. Okay. Kumbaga, magbamaskara ako. Nacho Libre, ganun. Okay. So, gusto ko kasi na, like kunyari, aminin ko, yung nakakausap nyo ngayon na Iggy Boy. Ito yung Iggy Boy na iba yung Iggy Boy sa bahay, iba yung Iggy Boy sa
with the friends Right, and all. right. I mean, di ko sinasabi na plastic ako Pero kasi syempre bawat environment, meron ka pinoportray na character, Of course. diba? Fair, Meron ka fair. gusto na ma-perceive ka as someone na ganun. And gusto ko sa wrestling, ma-perceive ako na someone na, alam mo yung Eugene style pero luchador. Yung gano'n na yung walang kwenta. Okay. Pero nananalo dahil swerte lang. Yung gano'n. So, yun yung gusto ko So maging very character. very naturally ang atake. Ganun talaga. So you were aware years ago pa pala na meron talagang local scene? Yes, actually. Paano ka nadawit doon? Oo nga. Sumali lang ako. I mean, okay. Sumali lang ako kasi nung time na yon, syempre uso nun yung Facebook groups Di ko rin alam, sa totoo lang, paano ako napasok dun Oo. Pero may mga friends ako na nakapasok, like sila Vintendo. Okay. Yan, kakilala ko sila Alvin dahil naman sa dubbing. Diba? Okay. Diba? Tapos nagtataka ako si Jake De Leon, friends kami sa Facebook, pero hindi kami nagkasama. Diba? Yung mga ganun Pero siguro kasi dahil nga, kumbaga, isa tayo ng circle, isa tayo ng interest, diba? So, yun. Napanood mo na ba yung match ni Jake De Leon versus Invisible John Cena? Hindi pa. Pero susubukan panoorin, syempre. At saka, syempre, gusto ko yung live I mean, iba yung live. And speaking of live, yun nga, next year. Kasi, next year, yung director namin na isa sa mga pinaka-close ko, si Direk Baji Mortis, mag-50 na siya. So, sinabihan ko na bago mo pa hindi kayang pumunta, mag-WrestleMania na tayo. Wow! Habang kaya pa. Yun! Wow. So, sana, hopefully, matuloy yung Mania namin this Sa April. Vegas. Sa Vegas ulit. Balik ka dito sa podcast, Hingi ka ng pag-usapan tips kay natin. Chino. Si Chino nag-Vegas I was, itong nakaraan. nandun ako last year. Hindi, kanina. This Dito year lang, pala. itong April lang. Nandun ka last year? Yeah, Hindi, no, ditong this April lang. 2025. This year. This 41. year. This year, May question ako. Sige. Personal question. Kamusta yung Cena Rhodes match ng personal? Kasi kapag pinanood mo sa TV, medyo lackluster talaga. Medyo lackluster din siya in real life. Sa totoo Okay. lang. Medyo narinig mo, nagbubune yung mga tao. Okay. Nung si Travis Scott. So medyo, gets. yung kung ano yung nakita niyo sa TV, yun din yung maramdaman mo in Yun real yung life. vibe. Okay. I need you to be there sa Vegas. Kasi every big pay-per-view or PLE, sinasabi namin ni Carlo Pamintuan, yung broadcast partner ko, may mga Pilipinong nandyan, bit-bit ang bandera ng Pilipinas. So kailangan ikaw mismo yung magdadala ng Philippine flag sa Las Vegas. Siyempre. Gagawin ko yan. Pero, kumbaga, siyempre, nakanood na kasi ako ng mga live na WWE events. Pero dito sa Philippines, house show yung mga lang. WWE live, lahat, simula nung nagkaroon ng steel cage dito, pumunta 2006. Yeah. Tapos yung, nandito rin si Batista, Right. dala yung SmackDown na yun. Tapos, Lumabas pa yung siya mga- sa 8 Bulaga, ano? Yes. Si Mick Foley, na-meet ko, live dahil nag-guest siya sa Wawa. What's that like? What's that like? Nagtitiping kami ng Going Bulilit nung time na yun. Tapos nakita ko siya dumaan. Pero nung time na yun, kasi syempre yung Mick Foley, nung time na yun, wrestler. I mean, di kasi siya, nung time kasi na yun, nung kasagsagan ni Mick Foley, syempre pag bata ka, hanap mo, dyan ba si Randy Orton, dyan sila, ganun. Pero, diba, nung time na yun si Mick Foley, syempre starstruck ka, pero hindi kayo, papicture. Kasi nung time na yun, Wala pang papipicture mo, wala Hindi ka ka nakalapit? papipicture. Hindi ako nakalapit. Sayang naman. Pero hindi ka nakalabas ng taping. Hindi mo sinabi, uy, direct, teka, time out ha. Ay, hindi. May wrestler dun eh. Nasa hallway lang kami. Oh. Tapos dumaan siya. Ganun lang That kadali. close. Ganun ka-close. Kasi ganun ka-close. Pero, noong time na yun, wala naman smartphones. No. So, paano ka magpipicture? Sa mga, sa mga Wala. batchmate mo sa Going Bulilit, sino rin dun yung kapwa wrestling fan? May nakaka-relate ba nung nag-mark out ka kay Mick Foley? Lahat. Ito nakakatawa. Kasi kwentong bulilit lang. Sige! Go. Gusto namin yan. Natatandaan nyo nung nanalo si Edge ng WWE Championship. Yung first time. Yung first time. noong 2006. Di ba nag-celebrate sila ni Lita? Yes. Sa gitna ng ring. The live sex celebration. So, nung ginawa nila yun, pumunta kami ng Baguio. May taping kami sa Baguio. Tapos may isang lalaki doon na pinagtripan namin. Kasi lahat kami wrestling fans eh. Nung time na yung kasagsagin talaga. Siya yung Lita namin. Oh my God. Tapos pinagtitripan namin siya na hanggang ending, yung isa naming friend, hanggang ngayon fan pa rin ng wrestling, si Alfred Labatos. Yun, kilala yun na voice actor, voice director na siya ngayon. Nice. Na
nagkaroon ng black eye kasi nga nasipa. Nasipa na malala. Kasi nga, ginagaya namin kung ano yung nakapanood namin sa Malay pa namin. Siguro mga 9 kami nun. Hindi kayo nakinig dun sa Don't Try This at Home. Wala. Child stars gone wild. Aminin nyo, yung Don't Try This at Home, sinunod. Walang Siyempre, kahit sinong sumunod Ito, doon. shoutout kay Aaron na nasa, ngayon, nasa Canada. Pinedegree ko yun ng grade 1 ako. Sa sahig? Sa semento. Oh my God. Kasi gano'ng kalala. Dahil pinatawag ako, gano'n. Binigyan mo siya ng concussion. So, sorry talaga. Pero hanggang ngayon, magtropa kami. Nung hanggang ngayon. May anak na siya. Okay naman siya. Nabuhay naman siya. Naging adult naman siya. So, hindi ka pinagalitan ng nanay ni Aaron? Hindi ko rin alam kung paano. Kasi nung bata ka. Bata pa kayo nun Lahat gagawin mo dati, ang patulog ko talaga doon, di ba? Yung sando ni Shawn Michaels, kakaiba. Wala dito. Yung kumbaga para siyang vest na lumulugay lang ng gano'n. Yun ang patulog ko. Yung mga Snoopy ko na sando, ginupit ko yung gano'n ako matulog dati. Tapos yung katabi ko, una ng tao, doon ako nagpa-practice sa wrestling moves talaga. May funny story si Jay Cuenca na shinare sa amin na yung wrestling fandom niya, dinadala niya sa work niya, pag kunwari bench fashion show, ginagawa niya yung Triple H water spit. Do you do something similar sa work mo? Like, in-incorporate mo ba yung fandom mo into your acting? Yes! Actually, recently, papakita ko sa inyo yung isa sa mga photo na ginawa ko. May ginawa ako, first time ko magkontrabida. Okay. First time ko magkontrabida na role na malaking pelikula. Hindi pa siya pinapalabas. Tapos sinabi na kontrabida ka dito, manya ka, ganito, masama kang tao. Ano gusto mong look? Ano anong pinili kong look? Sino yung channel mo? Solo si Kowa. Naka-blonde ako. Ito, hanapin ko, saglit na. Nasa Google Photos yun. Solid din Bakit si Solo? Kasi parang gusto ko na something unique naman sa itsura ko. And first time ko magpakulay ng buhok. So, nung time na yon, sabi ko, wala, all goods naman pala. So, eto, papakita ko sa inyo. Hahanap ako ng picture. Meron yan Sorry ko nag-run na. No, Wait it's lang. okay. It's okay. Tanong lang kayo habang hinahanap ko. Game. Nakakatuwa lang na it came out this way sa actual look, di ba? As opposed to kunwari, gagayahin mo yung mannerisms o merong tagline na inadlib mo dun sa dialogue ninyo sa set. So yeah, very different naman na interpretation of how you make your fandom be part of the project. At saka gusto ko yung sinabi ni Cody Rhodes dun sa WWE Unreal. Kasi yung tawag sa kanya nung anak niya, sayaw. Which is, ganun din naman kami mga actors Technically, kapag gumagawa kami ng mga fight scenes, action scenes, choreograph lahat. So, parang kami nagsasayaw. Ang same din ng rule with wrestlers na ang nagmamatter is hindi kung gaano kasakit yung mga hits mo. It's paano mo mapoprotektahan yung partner na kasama mo. Diba? Yun naman yun, diba? Yun yung essence ng wrestling, diba? Ng pro wrestling. So, ganun din sa amin mga actors, diba? Na kung paano mo pagagandahin yung galaw mo nang hindi mo sinasaktan yung kasama mo. Diba? So, ganun siya. Ano yung feeling ng pagiging kontrabida? Kasi 'di ba, we've seen you on TV for so many years, TV and movies na yung role mo comedy role or good guy supporting role, pero ngayon ibang role na 'to So, what does that feel like for you? Masarap kasi syempre kumbaga kung pwede lang ako pumunta sa wrestling show, sabi ko, Paul Heyman gaya ko. Kasi talagang yun yung niroroot ko. Yun talaga yung gusto ko. Kahit nung bata ako talaga. Kung sino yung masama, doon ako kampe. Like nung panahon na yung Nexus versus Cena, Team Nexus ako. As in, ganun kalala. Kasi, like, parang, lalo na kapag nakakakita ako ng tao na matagal nang nandun, alam ko sa sarili ko na, may mas deserve dyan Pagbigyan mo naman. Gano'n. Yes. Have you ever gotten into yung mga arguments on social media dahil sa wrestling fandom mo? Kasi sabi mo, algorithm mo, wrestling. Yung online spaces mo, wrestling. So nakipagbardagulan ka Tingin ka ba sa comments muna? Hindi, tinitignan ko yung comments, natatawa ako, pero hindi ko i-waste yung time and resources ko para You are better than us. Kasi, I mean, lahat tayo may sari-sariling opinion. Lalo na sa
pinapanood natin, di ba? So, kung yun yung opinion mo, okay. Pero like, kunyari yung harapan with my friends, tatalo kami. Pero yung tipo makikipagtalo ako sa social media about wrestling, di ko gagawin. Di ko naman siya ginagawa kasi parang waste of resources. Ikaw ba, di ba dahil fan ka nga ng wrestling, pero sinabi mo fan ka din ng heels, ng masasama, napapaaway ka din ba dun sa mga fellow fans mo na, mas gusto ko sila dito. Hindi, ako gusto ko mabait, ganyan. Kasi masa wala kasi ako literal na yung fans club. Walang ganun eh. Dahil komedyante ako, so ang target ko is yung masa. So kapag ganun, edi ako na yung masama, at least cool kami, di ba? Yun eh. Kasi, di ba nga yung, like, the time nila Razor Ramon, di ba? Ano yung sinasabi niya, what bad guys do? Ano yan? Hard times don't last, but bad guys do. Yeah, di ba? So, yun, tumatak sa akin yun na, basta na, di ba? Yun yung naging importante sa akin eh. Na mas nagmamatter sa akin na yung, kasi minsan, aminin natin, lalo na sa wrestling, or kahit sa showbiz, 'di ba? Na merong mga tao sa showbiz na di naman ganun kagaling umarte pero iba yung dating. Same with wrestling. Na minsan mas importante yung charisma, yung aura. Yes. Aura, 'di ba? Na iba yung dating mo kapag lumaban ka. Like sabihin natin yung Roman Reigns, 'di ba? In-ring skills niya sakto lang, above average, pero with the aura na yung ako to, tribal chief, number 1, diba? Di ba ka, yung lahat ng past defenses niya, never nagkaroon ng malinis. Laging merong interference, laging merong kasama yung bloodline, kasama si ganito, yung Uso Brothers, kasama si Sami Zayn. Pero hindi ba kayo nagtaka na never nagmukha siyang weak? Di ba hindi siya nagmumukhang weak? Kasi yung ore, nandun na parang, kontrolado ko kasi itong mga to. Di ba? Hindi nila ako tinutulungan, pinapatulong ko sila. Ganun yung dating, di ba? So, yun lang yung point ko about that. Tayo as kids watching wrestling, di ba? Nafe-feel natin dati na, gusto ko tong t-shirt na to, or gusto ko tong merch na to, hindi ko mabili. Ikaw, nung nagkapera ka na, ano yung unang binili mo na, ayon sa wrestling fandom mo? Playset ng Elimination Chamber. Yun talaga. Kasi bata ka pa lang, di ba? Nagkapera ka na. So, pero kasi, kumbaga, kinontrol naman ako ng magulang ko with my expenses. Eh. So, nung time na yon, inaano ko na, kung ano lang yung dapat, yun lang yung bibilin ko within the budget, di ba? Eh, nung time na yun, ang dami kong laruan, wala akong ring. So, sakto. Yung Elimination Chamber pa nung time na yun sa Survivor Series palagi. So, nung time na yun, binilan ako ng playset ng Elimination Chamber. Kasi sobrang jumble na sila doon. Nandiyan pa ba yung mga figures Wala na, nabahan eh. Wala kasi taga-kainta ako. So, gets yun naman. Alam niyo naman sa amin, medyo bahay talaga. So, nung mga time na yun, nabaha. Ang natira ko na lang sa bahay is yung 2 belts ko. Same ng ganito, pero toy version nila. Tapos yung ring giant ko na Batista. Yung ring giant ko na Batista, yun. May mga grails ka ba? Yan, di ba sabi mo, nabaha yung collection mo. So may mga tina-target ka bang mga items na gusto mong mabawi? Hindi wala eh. Siguro kung meron man, yung DDP ko na gumagano. Pero dahil lang yun sa nostalgia, hindi dahil sa value. Yung gumaganon ko na DDP, kasi yun yung pinaka-favorite ko dati. Kahit di ako fan ng DDP, di ko rin alam, parang naaangasan kasi ako sa itsura. Kasi aminin ko yung fan ako ni Stone Cold. Pero pag binili mo siyang laruan, isang lalaking kalbo na nakabit lang siya. Yun Siyang aura. Tama. Kapag binili mo siyang laruan, kaya nag-work yung Stone Cold kasi dahil lakad, yung ano. Pero pag binili mo siya ng laruan, siya yun. Since nabanggit mo na rin si Stone Cold, let's talk about someone who's sort of like the next Stone Cold. Si CM Punk, binanggit mo kanina. Sabi mo, siya yung dahilan kung ba't ka nagbalik loob. And then sinabi mo na nung bumalik siya nung 2023 sa WWE, napakalaking bagay nun for your fandom. Bakit? Kasi, kumbaga, medyo, noong time na yun, nagiging stale na rin yung bloodline story. Parang di mo na alam saan pupunta to. Tapos nung lumabas yung Randy Orton, as in, sabi wala na to.
So, umasa Hindi ko ka, na like alam. you were thinking na, nasa Chicago, baka Siyempre, mangyari. nababasa mo sa social media. Kumbaga na, uy, baka lumabas si Epak, so ikaw excited. Tapos nung lumabas si Randy Orton, alam mo yung nasa isip mo na, imposible nilang gawin dalawa lalabas. So, i-overshadow mo yung Randy Orton. Eh, yun na rin yun eh. Kumbaga, magkakapantay yung mga yun eh. Tapos, first time ulit in my life na tumayo ako, as in, kinilabutan ako, doon lumabas si CM Punk nung sa screen ko. Kasi, nanonood ako noon sa Disney Plus. Disney Plus nung Disney time Plus na pa yun, yan, diba? So, nanonood ako sa TV. Tapos, cellphone. Ganyan lang. Uy! Ano nangyari? As in, talon ako, parang bata. As in, the first time ulit na parang bumalik yung pagkabata ko dahil doon sa return na yun. As in, sobrang importante sa akin nun. Kasi after nun, yun na-excite na naman ako. Tapos lumabas yung mga storya na nag-walkout si Seth Rollins, nagagalit to si Drew McIntyre. Tapos balik na naman ako, ano nangyayari ngayon? So, yun na naman. So, bumalik, na-hook na naman ako. Ito na naman tayo, diba? Tapos after nun, tuloy-tuloy na. Finish the story and all. Tapos na heel turn. Anong mangyayari? Tapos ngayon, medyo naglalaylo. Although kasi, medyo given naman yun eh. During between SummerSlam and Royal Rumble, medyo labo-labo talaga, puro planting the seeds lang naman talaga eh. Pero, kumbaga siguro babalik ako ng malala ng Royal Rumble kasi hanggang ngayon hindi ko na maisip sino yung susunod na pwedeng manalo. Eto, yung mga WWE events ngayon, di ba, it goes all around the world na. Yeah. Like kayo, nasa Europe tour, di ba? Ikaw ba yung tipong fan na manonood ka na kunwari 3 a.m., 2 a.m., pag kunwari may Saudi show? Hindi. Hindi. Kung madaling araw, oo. Pero kasi di ako morning person. Gumigising lang ako ng maaga kapag yung tipong SummerSlam, Survivor Series, big shows. Mania, big shows. Pero kapag yung kunyari normal, pero kasi pinagpuyatan ko rin yung yung Elimination Chamber ng Saudi. Hindi, yung Perth. Sami Zayn. Yung Sami Zayn na... Montreal. Yung Montreal na Elimination Chamber. Tsaka importante rin yung Elimination Chamber nung isa kasi, di ba dapat parang si Cena rin yata manalo dapat na. So, pinapanood ko rin pala lahat no ng maayos. Depende sa Meron oras lang ng na-realize gising. na puyatin ka naman pala. Okay, nabanggit mo kanina, binabasa mo yung balita, yung rumor sa social media. And pinapakinggan kita magsalita about wrestling. So, naiintindihan mo, and relatively konti lang nakakaintindi about yung storytelling, yung narratives, yung characters even. Gusto kong tanongin, kailan mo nalaman, kailan mo natutunan yung tukol doon? In your fandom. Kasi una, syempre, alam natin, kala natin totoo. Yeah. Kailan mo nalaman na may mga ganong pangyayari pala behind the scenes? Sa totoo lang, hindi ko na rin maalala kung kailan ko nalaman. Siguro kasi di ba, syempre sa school, fake naman yan eh. Kasi ikaw naman si Depenso, hindi nabatay si Ultimate Warrior. Binuwat si Andre the Giant, pumotok yung muscle. Diba? Yun yung iniisip mo nun. Pero, hindi ko rin alam. Tapos tinanggap ko siya kasi technically, para sa akin, siya ang telenovela ng mga lalaki. Sa totoo lang, sobrang weird explain ng wrestling. Kasi kagaya ngayon, yung girlfriend ko, pag tinatanong niya, ano pinapanood mo? Alam mo kung ano explanation ko? Nanonood ako ng 2 lalaking nakabrip na yayakapan. Diba? Kasi yun eh. Diba? So, nung time na yun, siguro nung sinasabi na scripted yan, fake, yun yung sinasabi. Pero, tinanggap ko na lang siya kasi sobrang nakaka-enjoy yung mga story. Lalo na with video games. As in, siguro video games yung nagpa-hold talaga sa akin ng malala sa wrestling. As in, malaking factor siya. Kasi tayo as Filipinos, hindi naman natin makikilala. Isipin mo, nung bata ka, maaalala mo ba si Sean Stasiak? Di ba hindi? Pero dahil nakikita mo siya dun sa SmackDown Know Your Role, ay, shut your mouth. Kilala mo siya. Diba? Yung mga ganun, yung mga characters na sila, although nakikita ko yung sila Stevie Richards, diba? Yung mga ganun. Na dati, kung nanonood ka ng wrestling, hindi mo siya kilala, pero dahil naglalaro ka ng wrestling game, naaalala mo sila. So, lahat ng wrestling game talaga, nilaro ko. Kasi parang yun yung nagiging gateway ko na para rin maging updated sa mga nangyayari, characters, mga ganyan and all. At saka syempre,
kumbaga, bilang bata, pangarap mo talaga maging wrestler, di ba? So, gumagawa ka na sarili mong career mode, diba? Yun na, binubuhay mo yung character mo. So, ano yung style mo? Ano yung create a wrestler mo? Ano yung archetype mo? Like, ano yung build? Noong una, Dean Ambrose style. Okay. Street clothes, Okay. top, Wolverine, ganun ang itsura. Pero recently, nung naging 2K days, gusto ko, alam ko nakakatawa, luchador na mataba, pero magaling na high flyer. Gets? May ganun. May ganun sa May ganun totoo naman, buhay. yeah. May ganun. So yun yung style ko. Para siyang sino to yung kasama ni Buddy Matthews sa Si Brody King. Brody Para King. siyang Brody King na malaki, mataba, pero grabe lumipad. Matabuff. Ganun So, siya. anong finisher ng create a wrestler mo? Ngayon, nung nagustuhan ko yung package pile driver. Okay. Ngayon talaga, package pile driver. Yun ang ginagamit ko. Sobrang ngayon. deep cut din nung finisher niya, di ba? Very Diba? Kasi, fake pa, kumbaga, scripted pa rin siya in a way dahil nga medyo bulky siyang tao. Kapag package pile driver niya, hindi tatama yung Si Kevin Owens naman yung package Diba? pile driver niya. Mukhang nakakatakot. Eto, you mentioned the word fake and diba sa WWE Unreal, sinasabi na rin nila na parang, what we do is scripted, it's Pero predetermined. hindi siya fake eh. Kasi may nasasaktan. Oo. Right. Tama. Masakit. Hindi siya fake. Predetermined. Siguro. What do you say pag may nagsasabi sa'yo na, Iggy Boy, ba't nanonood ka pa ng wrestling? Fake lang yun Bakit mo Sabi- niloloko sarili mo? yun, ba't mo niloloko sarili mo? Sabi, dali-dali lang mo. Di ba nanonood ka ng pelikula? Nanonood ka ng teleserye? It's the same. Right. Diba? It's the same. Like, kunyari kapag nanonood ka ng Game of Thrones, di ba, sumigaw ka nung namatay si Jon Snow? Diba? Ganon. Pero alam mo, fake. Alam mo, hindi siya fake. Maganda- Alam mo, scripted. Maganda to kasi yan din yung description na ginagamit namin Diba? when we talk to other fans. Oo. Na parang, alam mo yung mangyayari. Like, kunyari, nung namatay si Iron Man sa Avengers, di ba, umiyak ka? Pero alam mong, effects lang lahat yun. Di ba? So, Wala naman nangyari kay Robert Downey Jr. di ba? Wala naman. Bumalik lang siya as Dr. Doom. Tapos, ang dami na nangyari. So, yun. Kumaga, it's the same. Pareho lang yun eh. Ang maganda lang kasi dito kasi, para sa akin ang maganda lang kasi sa akin with wrestling, para siyang yung Marvel Cinematic Universe na ang daming tulay. Ang daming, like, kunyari, may lumipat from another promotion do sa WWE, tapos magugul ka, ba't nagsisigawan yung mga tao? Right. Kasi nanggaling siya dito, nanggaling siya AEW, dating Vice President yan, di ba huling the best, nakita mo siya, Stardust, pero lumaki yan ng ganyan, ngayon, sobrang big star na siya, na hindi mo malalaman yun kapag hindi mo pinanood yung other promotion, di ba? So, yun yung rabbit hole. Diba? So Yun how na much yun do you eh. watch of the other stuff? Like the AEW, New Japan, etc.? Ano na lang, socials talaga. Socials talaga. Yun na lang. So doon na lang, WWE doon na lang. guy ka talaga. Yeah. sabi niya. Yeah, yun talaga. Pero kilala mo yung like yung Hounds of Hell, di ba? Napagin mo si Buddy Matthews, di ba? Siyempre. Like, kunyari, ngayon nga, with what happened sa, kay, tawag dito, Will Ospreay, di ba? Yung last match niya, kahapon, balita ko, sobrang ganda daw. So, I'm planning to watch it. Okay. Siguro, bukas. Paano yung mga, kunyari, eto ngayon, si Triple A, working with WWE. Ano yung na-feel mo na, may bagong Sobrang TNA, AAA. sobrang tutuwa ako, luchador. lalo na kay Mr. Iguana. I mean, nakikita ko yung reaksyon ng mga bata kapag namamatay yung, kunyari, natatamaan yung iguana nila. As in, nakakatawa siya, pero kahit ako, no! Gagano ka, di ba? Kasi, kumbaga, hindi naman sa nagiging childish ka, pero kasi, invested ka eh. Invested ka doon sa nangyayari kahit gano'n. Isipin nyo na nga lang yung CM Punk Drew McIntyre eh. Bracelet. Para sa bracelet. Seryoso ba kayo para sa bracelet? Pero dahil invested ka na kung ano yung significance ng bracelet na yun, kahit 50 centavos lang yung bracelet, 5 piso lang yung pagkakagawa ng bata dun sa bracelet na yun. Kung nagmamatter dun sa tao, di ba parang ikaw lang din naman na, kaya ka nakaka-relate eh, kasi may bagay na mura sa ibang tao, pero para sa'yo sobrang importante, di ba poprotektahan mo? So yun yung nakaramdaman ko dun sa kaya sige, go, di ba? Yun yung nakaramdaman eh. Kaya importante emotions talaga, lalo yung emotions mo. Gusto ko na breakdown mo yung motivations. Kasi I think that it's a different perspective from you kasi actor ka eh. Would you say na kung hindi ka actor, you wouldn't be looking at wrestling this way? Hindi. I mean, depende. Kasi syempre, nung time na yon, feel ko fan pa rin ako eh.
fan pa rin ako. Pero Pero you wouldn't siguro, approach it na parang yung motivation and the Yung storytelling, method mo, may hinihimay method. mo. Kasi feeling ko, ito lang din, opinion ko. Feeling ko, because actor ka, iba din yung approach mo doon sa material eh. Tama ba? So, feeling ko, ang magiging ano ko, yung typical wrestling guy na go faces, buhi. Feeling ko kasi, nung nag-start ako ng showbiz, ang gusto ko lang naman magpasaya ng tao eh. Right. Diba? To entertain people, yun talaga number one para sa akin. So, kung ganun yung mindset ko nung bata ako, malamang go faces talaga ako. Pero Kailan siya nag-click para sa'yo? yung wrestling as a whole, And as an art form na rin? hindi ko na, sa totoo lang ang hirap. Ang hirap sagutin nung sagot na yun. Kasi, gradual siya eh. Kumbaga, nung una, na-appreciate mo yung moves, na angas nila, angas si Triple H yun, tapos napunta sa, uy, iba yung galaw nito ah. May cruiserweight. Tignan mo yung Rey Mysterio tsaka Eddie Guerrero, kahit maliliit yung katawan. Palag-palag, diba? Tapos bigla kang nung sa current generation na, uy, kahit ang laki ng tao, lumilipad siya. Diba? Nag-iiba yung era. Parang basketball. Diba? Parang nung basketball na, panahon ni Jordan, puro dunk, puro rebound, puro block. Ngayon, yung era ngayon, puro 3 points. Perimeter yung nagmamatter, diba? Same with wrestling. Nag-iiba ng styles, nag-iiba yung gusto ng tao, nag-iiba yung taste, nag-iiba yung paraan para mag-work. Like ngayon, yung ginagawa ni Karrion Kross, na ginagamit niya yung social media niya to put himself over, ibang approach yun na pwedeng gamitin din ng mga bagong wrestlers. Right. Tama, Kasi tama. nag-work eh. Nag-work eh. Like yung kunyari, yung R-Truth move, yung We Want Truth, yung We Want Cody, lahat yan. Kahit nga way back pa nung sa, yung We Want Brian ba yun? Yung Yes Movement ni Brian. Yung Yes Movement, diba? Yun kasi yung Yes Movement, medyo more on physical eh. Talagang taking hostage dun sa show eh. Pero yung We Want Cody, We Want Truth, tsaka We Want Cross, pure social media siya. Tapos pwede, ngayon na yung time para magamit siya nung up-and-coming superstars. Kahit yung Drew McIntyre na yung tumatawid yung storyline dun sa Twitter. Right. Diba? Ibang level yun. Ibang level ng storytelling yun. So, another level na naman siya na pwedeng magamit na tool para mas maging pulido, mas maging malinis. Pero, syempre, kailangan medyo maingat ka. Kasi, syempre, with social media, may mga bagay na may iba palang plano sa'yo si company. May ibang plano sa'yo yung directives para sa'yo, creatives para sa'yo, diba? So, kailangan timplahin mo rin. Hindi naman pwedeng lagi ka mag-take over, diba? Sa kung ano yung gusto mong mangyari. Kasi hindi naman pocket sa tingin mo mag-work sa'yo. Mag-work talaga eh. Diba? Bihira naman. Actually, hindi naman bihira. Pero kailangan mo talagang paghirapan ng maigi para ma-prove sa mga tao na yung nasa isip mo, mag-work talaga, 'di ba? So, ikaw, di ba, yan ang dami na natin pinag-usapan. Ang dami mo na din opinion about wrestling and storyline. Ikaw ba, may napanood ka bang storyline now or in the past na nasabi mo, teka, mali to ah. Or teka, pwede kong improve to in my opinion. Ganyan. Siguro, ano ba storyline yun? Yung, well, di ko tuloy maano. Siguro yung EVP with AEW. Okay. The Young Yung Bucks. EVP, si Young Bucks. I mean, magaling sila. Pinapanood ko sila before. Pero kasi the fact na, same with the Authority, parang, nagamit, gasgas na kasi. Nagamit na, overused na siya nung Attitude Era. Tama. Tapos so, tinry nila i-relieve nung PG era, tas ginagawa ngayon sa AEW, na dapat iwasan na yung authority angle. Let the wrestlers be wrestlers. Hindi kailangan ipakita na ganito ako, Right. I'm in the office, ganyan, di ba? So parang, kunyari, kagaya yung authority, nawala yung magic sa akin ni Kane nung lumabas siya Citizen Kane, 'di ba? Malaking ano yun, titignan mo siya, huling beses mo siya nakita, sinusunog niya si Jim Ross, tapos ngayon nakasuot and tie siya, 'di ba? 'Di ba? Ayun ganun eh. So, Mayor na eh. mayor siya, 'di mayor ba? na siya. Linda McMahon nga, 'di ba? DepEd. You mentioned kanina na you got into showbiz kasi gusto mo magpasaya ng tao. Yeah.
what does the pop mean for you? Like, di ba, pag babyface, you go out to a pop, and ikaw, as a comedian, ganun din, you come out to a pop, and you want that. What does that mean to you? I mean, eto legit. Sabihin ko sa inyo, iba yung pakiramdam, iba yung high, iba yung surge sa katawan mo. Like, walang alak, droga, o kahit anong makakapantay doon sa pakiramdam ng lahat ng tao, yung attention nasa iyo, lahat ng sinasabi mo, ninanamdam nila, at kung ano yung sinasabi mo, kinakanta rin nila. As in, sobrang iba yung pakiramdam nun. Na kung pwede mo lang siyang gawing araw-araw. Kaya nga, siguro naiintindihan ko yung mga tao nagkakaroon ng God complex. Kasi addicting yung feeling na yun eh. Na yung napapasunod mo sila, lahat ng tao, lahat ng sabi mo. So, isipin mo na lang as a wrestler. Like, ano yung pakiramdam ni Stone Cold kapag nagsasalita siya, ina-acknowledge yung tao, what? Diba yung kada ganon? Iba yung pakiramdam nun. Like yung with LA Knight, yung sinasabi yung pangalan. So, ang sarap kasi talaga sa feeling nun. And kung kaya mo siyang i-keep for as long as possible, gagawin mo talaga. If there were, sa ating apat dito sa room, kung may makakaintindi dyan sa feeling mo, ako din yun. Kasi comedian na din ako kasama ko si Nonong sa Comedy Manila. So, lagi kong tinatanong to sa mga comedian friends natin na nag-guest dito sa Wrestling Podcast, no? May similarity yung wrestling tsaka stand-up comedy talaga eh. Kasi laging ang daming wrestling fans na comedians din. So ikaw, ano yung feeling mong common point ng wrestling at tsaka ng comedy? Kung ba't sila madaming intersections? Playing with emotions. Kasi kapag, like, kunyari, as a comedian din, hindi pwedeng masaya lang eh. Kailangan lagyan mo ng bit. Like, kunyari kapag gumagawa ka ng promo sa wrestling, hindi pwedeng straight to the point. Hindi, mananalo ako championship next week. Tayo yung promo mo. Kailangan, di ba? Kailangan mo na build up. Bakit gusto mo to? Bakit mo ginagawa to? Same with joke na build up. Sa pupunta, sumakay ako sa jeep, sa ganito. Tapos may tumutugtog na malakas yung bass. Tapos habang tumutugtog, parang sumasakit yung tiyan ko. Tapos habang sumasakit yung tiyan ko, tapos nagbe-build up ka na, sinasabay ako ng utot, tapos malalaman ko, naka-earphones pala ako. Yun yung punchline. Yeah. Same with wrestling, na bago mo sabihin yung punchline na, at WrestleMania, April 30, I'll see you in Hell in a Cell. Ganon. Bago mo sabihin yung, kailangan mo na build up, ma-explain sa tao kung ano yung importansya, bakit mo siya gagawin bakit kailangan sa WrestleMania kayo magkita, bakit hindi ngayon, bakit nyo siya gagawin sa Hell in a Cell, pwede naman kayo mag-Inferno match o magpakatayan na lang kung gusto nyo, diba? So kailangan namin ng mga tao laruin yung emotions nila kung para maramdaman nila kung ano yung nararamdaman mo. Pwede ka ba magturo ng promo class sa mga wrestling dito? Pwede actually, di ba? Pwede siya magturo. Oo, di ba? Pang character work yan eh. Pati writer. Gusto ko yung Triple H ako dun sa Tough Enough. Naka black shirt ako na hapit. Tapos sabi yun, let me see how you fall. Do a bump. Kanina nabanggit mo yung girlfriend mo who's not a wrestling fan. Pero paano mo napaparelate sa kanya na parang, hindi, I just really like it. Kasi diba, she might think na, it's silly or it's violent or whatever. How do you get her to accept na love mo yung wrestling? Nakakatawa. Lalo na nung huli, yung SummerSlam, pinadood ko yung nangyari kay Candice LeRae. Doon sa TLC. Kung paano siya nilaglag. Right. As in, nagsusquirm siya. Ganun talaga. Tapos nakakatawa. Kasi ikaw, gets mo na, hindi, choice na yun. Ang choice na yun. Hindi niya gagawin yung spot kung hindi nila pinag-usapan mag-asawa. Which is maganda rin na ang tumulak si Johnny Gargano kasi partner sila, yung trust kailangan, di ba? Pero yung sa outsider perspective, nakikita ko sa kanya and super nakaka-enjoy rin na makita. Maraming hindi nakakaintindihan actually kasi syempre, akala nila totoo eh. Or akala nila, yung babae yung ano. And di din sila familiar na deathmatch wrestler dati si Candice LeRae, diba? So, may experience siya sa ganong background. Talaga ba? Yes, nasa PWG siya. Kalaban niya Young Bucks, duguan yung mukha. Naliligo sila ng dugo. Ang alam ko si Chelsea Green eh. Dati din si Chelsea Green, yes. Yung Lucha Underground, nasubaybayan ko yun. One of us. Yeah, legit. Sa MTV. Yun. At saka di ba nagkaroon din dati sa MTV ng Wrestling Society. Wrestling Society. Ay, sorry. Nandun si Seth Rollins. Na ang naalala ko doon sa Wrestling Society X, yung lalaki afro.
Yung Si lalaki Human afro. Tornado. Yeah, si Human Tornado. Siya, pinapanood ko siya dati. So, dati kasi kapag wala ka nang mapanooran ng wrestling, Lahat talaga papatulan mo. papatulan mo lahat ng pwede mong mapanood eh. Eto, as a fan, anong masasabi mo knowing that you've been on the same podcast as someone from Lucha Underground? Ha? Yo. Si Matanza, naging part na ng Wrestling Si Podcast. AKA. Talaga ba? Oo. AKA AKA Jeff JC. Cobb, AKA JC Mateo. Yo. Naging guest na rin dito. Okay, si Jeff Cobb. Yes, sir. Gets na dito ba? Yes. Pumunta dito, yung swerte nyo. I mean, sobrang, kasi aminin natin, nagkaroon tayo ng Filipino wrestlers na medyo hilaw. Diba? Na hilaw in a sense na kulang sa luto, inagahan yung pagpunta sa main roster, tapos wala nangyari. Right. Diba? So, sana ngayon with Jeff Cobb, JC Mateo, maging maayos. Kasi sa trajectory ngayon, medyo, kumbaga, aminin natin, medyo nagiging background character siya sa Bloodline. Solo. Diba? Kay Solo. Sila dalawa ni Hikuloa, diba? Pero, sana ma-overcome niya. Kasi yun yung nandun ka ni. Now, ang gagawin mo nilang is how to stand out dun sa other members mo na kasama mo. Kasi lagi na kayo may tag team, lagi na kayo malamang nga yung War Games, nandyan yan eh. Kita mo, Recipe for Disaster na nandyan eh. So, iisipin mo nila, paano ka magsa-stand out? Like kung paano ginawa ni Bronson Reed na nag-stand out siya. Na, di ba, kung isipin mo, before the Seth Rollins event, na yung tsunami. Yung pagbabalik ni, yung Bronson Reed dun time na yun, walang dating. Pero after nung gabi na yun, so kailangan mo lang ng something na, boom, eto ako. Diba? Last couple of questions here as we wind down. Kanina bago tayo mag-record, you wanted to talk about something current. And ito yung nangyari sa Knox Pro Wrestling. Yeah. Yung anak ni Rampage Jackson, si Raja Jackson, na involved siya. May inupakan siyang wrestler, si Psycho Stu. Psycho Stu. Oo, na medyo nasobrahan ng gulpi na na-unconscious si Psycho Stu. Medyo. We're trying to sugarcoat it here. Ay, di, kasi, anyway, dun mo marirealize na hindi lahat born to be a wrestler. Diba? Na sobrang, lalo, hindi lang physically, pati mentally. Diba? Doon nga papasok na how you protect your partners. Diba? Actually, diba, alam, siguro naman sa lahat ng nakikinig ng wrestling podcast, alam na nila to, na hindi lang yung wrestlers ang magkakausap dyan, pati yung referees, yung crew, diba? Lahat yan, in on it, na, kumbaga, to make a good show na hindi nasasaktan unang-una yung audience at syempre yung wrestlers or yung mga tao. Diba? So with that na nangyari, sobrang mali. As in, sobrang mali. Na yung, lalo na yung dahilan niya na ayoko lang na ginagago ako ng mga tao, they keep on bitching on me. Oh, that's bullshit. As in, sobrang mali nung ginawa mo na, isipin mo naka 22 ka na sa pack. Sa isang tao na tulog na. Diba? Kasi kahit gawin mo sa UFC yun, Hindi aabot ng ganun sa UFC yan. Sobrang mali nun. As in, sobrang mali nun. So, ngayon, kung makukulong siya, deserve niya yun. As in, super deserve niya yun. Kasi, like, nakita ko yung footage eh. Nakita ko yung footage na yung nilagyan ng beer can sa ulo. Tapos nag-sorry. Tapos, kung doon sila nagsapakan, yung right after nung beer can incident, ma-justify actions eh. Ang problem, nag-sorry si Psycho Stu 3 beses, sinabi ni Raja, no, it's fine, okay lang, it's fine, sige, gawin natin yung part natin mamaya. Tapos bigla mong gagawin yun. As in, sobrang bullshit nung ginawa niya. Man. As in, kumbaga, kung sa tingin niya, kinalalaki niya yung ginawa niya, man, mas lalo siya nawala ng bayag, diba? Di sila magka-level Diba? Alright, let's end it on a light note here. Why do you love pro wrestling? Kasi, I like boys and breeds. Joke lang. Hindi, storytelling. As in, may rush siya na binibigay sa akin na hindi kayang ibigay ng kahit anong sport. Like, kunyari, extreme moments na hindi naman yung over. Kasi, para sa akin, yung color,
kahit onti lang yung color sa isang match, ay sa isang event, kahit super bihira, basta magawa siya in the right moment at necessary siya, pwede siya sa akin. Kasi pasok na pasok. So, iba yung rush eh. Iba yung nabibigay niya sa akin na outlet din. Na nung time na yon, di ba nga, pinapractice ko yung moves ko doon sa unan ko na korteng tao. Tapos, di ba, nung time na yon, bata ka, nakikita mo yung entrance si Tori Wilson, di ba? Yung mga gano'n, di na Sable. So, talagang malaki siyang part ng childhood ko. Hindi lang doon sa nakakatawag, doon sa childhood na, alam na natin yung sinasabi kong childhood, di ba? Pero malaki talaga siyang part talaga sa akin na feeling ko, yung character ko as a whole, malaking part nun is wrestling talaga. Kasi kumbaga, doon mo rin nalalaman, I mean, kung ano yung right or wrong, kung ano, di ba? Yun eh, light side or good side or bad side. Recently lang naman nagkaroon ng gray area eh, di ba? Na yung parang, dati kapag masama kang tao, masama ka talaga. Di ba? Yun yung dating definition ng wrestling eh. So, feeling ko, malaki siyang parte sa development ko bilang tao. Yun, ganun siya ka-importante sa akin. Iggy Boy Flores, definitely one of us. Maraming salamat. Thank you so much. Pag-join Thank dito sa you. Wrestling Podcast. Ano yung mga upcoming series or projects that you wanna plug here? Or mga events that you're gonna be Or a part social of? media mo. Punta lang kayo sa TikTok ko. Ayan, nagla-live sell tayo ng iba't ibang mga products dyan. Tapos, syempre, meron din tayo dyan yung mga, natin, upcoming pelikula rin. Pero hindi ko pa pwedeng i-announce. Yung mukhang solo si Yung Koa. mukha ako solo si Koa doon. So, sana abangan nyo. And, yun, maraming salamat sa pag-invite sa akin dito. Super enjoy. And sana makaulit. Kasi marami pa tayo pwede pag-usapan maulit For talaga. sure yan, for sure. Mga predictions episode. Lalong-lalo na yung mga aftermath. Yung mga, Yun. Gusto natin yan. masaya, diba? Gusto natin yan. New So, friend of the pod, Iggy Yeah. Boy Flores. Maraming salamat. For us here on the Wrestling Podcast, Yes. magpapasalamat din kami sa The Cool Pals at sa Seller for welcome. And sa welcoming Century us Park here. Hotels. Hey! And sa mga producers natin, sina Babyface producers Evan, Jasper, ibang Jasper, and Dalawa na Babyface sila. producer Leda. Oo, so dalawa na sila. Gusto ko lang sumingit. Gagawin ko na official dito sa podcast. Oh, ano to? Jake Cuenca, hinahamon kita promo battle dito sa Wrestling Podcast. Game kami dyan. Actually, game kami dito. Game yan si Jake kasi na-ports yan. Di ba kayo, Rocco na sino ka? Grabe yung frog splash. Ang ganda, di ba? So, malay nyo ako. Gagawin ko yung the worm. Yun. Yan. We will make that happen. Make sure to follow the show at Wrestling Podcast on Facebook and Instagram, at Wrestling2X Pod sa TikTok, Twitter, and Blue Sky. If you haven't followed the show yet, please subscribe on Spotify or wherever you get your podcasts. Individually, I'm at _Stan C, at Roeswar para kay Ro, at Chino Supersize para kay Chino, at EML_Meister para kay Emil. Thank you so much for joining us for another episode of the longest running weekly episodic Filipino wrestling podcast. For our special guest, Iggy Boy Flores, as well as Ro Moran and Chino Liao, I'm Stan C, reminding everyone to stay safe, stay dry, and don't be a dick. Wrestling Podcast, out. Ooh, chavo! Peace.